Nananawagan din po ako sa ating mga local government units, sa ating mga chief executive, local chief executive, na at sa mga sanggunian na pakifokusan ito, gawin nating priority project ang solid waste management. Kung hindi po natin gagawin ito, patuloy na lalala ang problema natin sa basura. At yung nga po, actually, nanawagan po tayo sa kanila. Gawan po natin ito ng priority at programa. At the same time, bumuha po tayo ng project proposals para i-ikuha natin ito. Ikuha natin itong mga national government agencies natin, katulad ng DNR, na may pondo dito para sa solid waste management. At sa isang linggo po ay kuha na po tayo, meron na po tayong budget hearing na kung saan mga national government agencies sa Mimaropa, ganun din, tingin ko, synchronize ito, national. Meron tayong budget hearing next week. At hindi pa naman huli na ihabol ang ating proyekto para sa solid waste management. At ito naman ay isang proseso na madali. Kasi nung isang taon nga, may naihabol yung ating ilang government, yung ilang natin na local government units na ating inaprubahan doon sa committee natin. At sa kasalukuyan, meron ng funding ito. Sa kaalaman po ng lahat, ako po ay private sector representative doon sa Regional Development Council ng Mimaropa. At ako po yung co-chair ng isang committee dito, committee ng Economic Development Committee. Magkasama kami ni Mayor Army Carion doon. At nagtutulong-tulong po tayo para paunlarin ang ating bayan, ang ating probinsya. At magandang narinig natin na yan, Judelpin, dahil sabi ko nga, political will kailangan natin. Pinag-uusapan natin problema sa pagbaha, problema sa kalikasan, problema po sa climate change. Pero kung hindi natin sisimulan doon sa maliit, mula sa maliit hanggang sa malaki, baka bandang huli, mas malaking pong problema. Total naman, budget hearing, siguro tingnan natin itong side na ito. Tama po si Jodelpin, may existing na batas, implementation na lang at fund, even the barangay, isama natin ito sa priority na project natin this year. Hindi po yung para tayong ningas kugon, masakit man pong pakinggan po ito, magkakaroon tayong implementation, susunod wala na naman, implementation, susunod wala na naman, dapat meron na po tayong direction. Adaptation at funding, ay hindi po yung pagka may problema, saka tayo mag-a-align ng budget. So, isama natin sa priority project po natin. Yun ang ating panawagan sa ating mga local government unit. Dahil ngayong February, itong last week, third week, ito na yung gawaan talaga at pagkaplano ng mga budget, budget hearing natin. Yan, at siguro, bigyan natin ng pansin yan. But, yun nga, for the meantime, ilang lamang ito. Ano yung ginagawa, ano po yung plano ba ninyo sa ating mga LGU? Kasi dati sa Santa Cruz, alam ko may gilingan na sila. Pero ngayon, balita natin, natigil din. So siguro, ito po ay from barangay level to municipal level hanggang provincial level. PDRRMO, Kuya John Fernandez, ano po ang inyo pong masasabi po dito? Ang ating Liga ng mga Barangay, dahil kayo po yung pong nadyadyaan, DILG, ano po ba ang inyong mandato regarding dito? Ang ating DENR, Ma'am Amy Diaz, ano po ba ang inyong mandato tungkol po dito? Dahil lumalala po ito, maaaring ngayon hindi natin nararamdaman, walang ulan, walang pagbaha, walang paggabara ng ating mga kailugan at mga karagatan. So, yan po yung ating pong gusto pong ipanawagan din po sa inyo sa magitan ng ating programa dahil mahalaga po ito at the end of the day,
ang ating mga kabarangay maapektuhan. So napaka-ikli ng oras natin, Delphine, Chalulit, ano po para pag-usapan ito? So ano po, siguro bago tayo magtapos, ano pa po yung mga plano po ninyo o panawagan ninyo na gusto nyo iwan sa ating mga barangay, sa ating mga kababayan? Kasi hindi lang po ito pang barangay level, mismong community. Kayo po, sa mga kababayan na nanonood po natin, community, ano po yung panawagan nyo sa kanila para kahit na paano po ay masolusyonan sa bahay pa lang natin ay magkaroon na ng kaayusan at hindi na lumala itong problema sa ating solid waste. Go ahead po. Sino po ang pwedeng magbigay ng inyong mensahe o panawagan? Ako muna siguro. Sa ating community, marami namang pagkakataon na may mga pwede tayong matutunan, especially malawak ngayon ang Facebook, ang media. Maraming nagsasabi, maraming information education campaign na ibinibigay din naman ang media. Gamitin sana natin ito para matutunan at magkaroon ng idea para masolusyonan itong problema. Kasi hintayin pa ba natin yung maging mapuno yung ating mga karagatan ng mga basura na dito tayo sa karagatang ito, umaasa ng ating kabuhayan. Marami sa atin ay mga mangingisda. Marami sa atin ay magtitinda ng isda. Marami ay nagtutuyo ng isda at nagbabagoong pa. Kasama kami doon. At mahalaga sana na itong mga tao habang binibigyan ng kaunting kamalayan, pag-aaral, ay gamitin. Huwag lang basta makinig. Gamitin sa tahanan. At sa akin doon sa mga barangay at siyempre doon sa ating local government, magandang opportunity na naglunsad ng zero waste ang ating probinsyang pamahalaan. At ang batas na ito, ang inilunsad na programang ito ay makakatulong talaga ng malaki kung ito ay may implement ng tuloy-tuloy at tama at yung may striktong pag-implement. Kasi kung talagang papasok tayo sa isang gandang turismo, kasi naman napakaganda naman ng turismo dito sa atin, kulang lang talaga tayo ng kaunting effort pa siguro. Pero napakaganda po at ang opportunity po ng livelihood para sa turismo ay napakalaki. At magtulungan po tayo kasi kami naman po ay matatapos din sa programang ito dahil kahit may inaasahan tayo na phase 3 ng programang ito, matatapos din po yun at hindi po yun ganun kalaking halaga. Salamat po. Delphine. Kasama po ako doon sa committee kung saan binalangkas yung Marinduque Environmental Code. Sana hindi lang ito isang papel, kundi may isagawa natin ito. Kasi kung maging papel lang ito, sorry, sa ilang dekada lang siguro, mapupuno na ng basura itong ating probinsya. Lalong-lalo na ang trust ng provincial government at ng mga LGUs natin ay ang ecotourism industry ng Marinduque. So, importante yung isang malinis at malusog na kapaligiran. So, sama-sama po tayo, nanawagan po kami, sama-sama po tayong pagtulungan natin na manatiling malusog at malinis ang ating kapamayanan at ang buo nating probinsya. Salamat po. Nanawagan din po ako sa ating mga local government units, sa ating mga chief executive, local chief executive, na at sa mga sanggunian na pakifokusan ito, gawin nating priority project ang solid waste management. Kung hindi po natin gagawin ito, patuloy na lalala ang problema natin sa basura. At yung nga po, actually, nanawagan po tayo sa kanila.
gawan po natin ito ng priority at programa. At the same time, bumuha po tayo ng project proposals para i-kuha natin ito. I-kuha natin itong mga national government agencies natin katulad ng DENR na may pondo dito para sa solid waste management. At sa isang linggo po ay kuha na po tayo, meron na po tayong budget hearing na kung saan mga national government agencies sa Mimaropa, ganun din, tingin ko, synchronize ito, national. Meron tayong budget hearing next week. At hindi pa naman huli na ihabol ang ating proyekto para sa solid waste management. At ito naman ay isang proseso na madali. Kasi nung isang taon nga, may naihabol yung ating ilang government, yung ilang natin na local government units na ating inaprubahan doon sa committee natin. At sa kasalukuyan, meron ng funding ito. Sa kaalaman po ng lahat, ako po ay private sector representative doon sa Regional Development Council ng Mimaropa. At ako po yung co-chair ng isang committee dito, committee ng Economic Development Committee. Magkasama kami ni Mayor Army Carion doon. At nagtutulong-tulong po tayo para paunlarin ang ating bayan, ang ating probinsya. At magandang narinig natin na yan, Judelpin, ano? Dahil, sabi ko nga, political will kailangan natin. Pinag-uusapan natin problema sa pagbaha, problema sa kalikasan, problema po sa climate change. Pero kung hindi natin sisimulan doon sa maliit, mula sa maliit hanggang sa malaki, baka bandang huli, mas malaking pong problema. Ano po? Total naman, budget hearing, ano po? Siguro tingnan natin ito. Tingnan natin itong side na ito. Tama po si Jodelpin, ano? May existing na batas implementation na lang at fund. Ano po? Even the barangay, ano po? Isama natin ito sa priority na project natin this year. Hindi po yung para tayong ningas kugon. Ano po? Masakit man pong pakinggan po ito. Magkakaroon tayong implementation, susunod wala na naman. Implementation, susunod wala na naman. Dapat meron na po tayong direksyon. Ano po? Adaptation at funding. Hindi po yung pagka may problema, saka tayo mag-a-align ng budget. Ano po? So, isama natin sa priority project po natin. Yun ang ating panawagan sa ating mga local government unit. Ano po? Dahil ngayong February, itong last week, ano po, third week, ito na yung gawaan talaga at pagkaplano ng mga budget, ano po, budget hearing natin. Yan, at siguro, bigyan natin ng pansin yan. But, yun nga, for the meantime, ilang lamang ito. Ano yung ginagawa, ano po yung plano ba ninyo sa ating mga LGU? Kasi dati sa Santa Cruz, alam ko, may gilingan na sila. Pero ngayon, balita natin, natigil din. So, siguro, ito po ay from barangay level to municipal level hanggang provincial level. PDRRMO, Kuya John Fernandez, ano po ang inyo pong masasabi po dito? Ang ating Liga ng mga Barangay, dahil kayo po yung pong nadyadyaan, ano po, DILG, ano po ba ang inyong mandato regarding dito? Ang ating DENR, Ma'am Amy Diaz, ano po ba ang inyong mandato tungkol po dito? Dahil lumalala po ito, maaaring ngayon hindi natin nararamdaman, walang ulan, walang pagbaha, walang pagbabara ng ating mga kailugan at mga karagatan. So, yan po yung ating pong gusto pong ipanawagan din po sa inyo sa magitan ng ating programa dahil mahalaga po ito at the end of the day, ang ating mga kabarangay maapektuhan. So, ikli ng oras natin, Judelpin, Chalulit, ano po, para pag-usapan ito. So, ano po, siguro bago tayo magtapos, ano pa po yung mga plano po ninyo o panawagan ninyo na gusto nyo iwan sa ating mga barangay, sa ating mga kababayan? Kasi hindi lang po ito pang barangay level, mismong community. Kayo po, sa mga kababayan na nanonood po natin, community, ano po yung panawagan nyo sa kanila para kahit na paano po ay masolusyonan sa bahay pa lang natin ay magkaroon na ng kaayusan at hindi na lumala itong problema sa ating solid waste. Go ahead po. Sino po ang pwedeng
magbigay ng inyong mensahe o panawagan? Ako muna siguro. Sa ating community, marami namang pagkakataon na may mga pwede tayong matutunan, especially malawak ngayon ang Facebook, ang media. Maraming nagsasabi, maraming information education campaign na ibinibigay din naman ang media. Gamitin sana natin ito para matutunan at magkaroon ng idea para masolusyonan itong problema. Kasi hintayin pa ba natin yung maging mapuno yung ating mga karagatan ng mga basura na dito tayo sa karagatang ito umaasa ng ating kabuhayan. Marami sa atin ay mga mangingisda. Marami sa atin ay magtitinda ng isda. Marami ay nagtutuyo ng isda at nagbabagoong pa. Kasama kami doon. At mahalaga sana na itong mga tao habang binibigyan ng kaunting kamalayan, pag-aaral, ay gamitin. Huwag lang basta makinig. Gamitin sa tahanan. At sa akin doon sa mga barangay at siyempre doon sa ating local government, magandang opportunity na naglunsad ng zero waste ang ating probinsyang pamahalaan. At ang batas na ito, ang inilunsad na programang ito ay makakatulong talaga ng malaki kung ito ay may implement ng tuloy-tuloy at tama at yung may striktong pag-implement. Kasi kung talagang papasok tayo sa isang gandang turismo, kasi naman napakaganda naman ng turismo dito sa atin, kulang lang talaga tayo ng kaunting effort pa siguro. Pero napakaganda po at ang opportunity po ng livelihood para sa turismo ay napakalaki. At magtulungan po tayo kasi kami naman po ay matatapos din sa programang ito dahil kahit may inaasahan tayo na phase 3 ng programang ito, matatapos din po yun at hindi po yun ganun kalaking halaga. Salamat po. Chidilipin. Kasama po ako doon sa committee kung saan binalangkas yung Marinduque Environmental Code. Sana hindi lang ito isang papel, kundi may isagawa natin ito. Kasi kung maging papel lang ito, sorry, sa ilang dekada lang siguro, mapupuno na ng basura itong ating probinsya. Lalong-lalo na ang trust ng provincial government at ng mga LGUs natin ay ang ecotourism industry ng Marinduque. So, importante yung isang malinis at malusog na kapaligiran. So, sama-sama po tayo, nanawagan po kami, sama-sama po tayong pagtulungan natin na manatiling malusog at malinis ang ating kapamayanan at ang buo nating probinsya. Salamat po.